Magandang umaga mga kababayan. Naimbag na aldaw kada kayo amin kakailian. This is Sheila Dr. Hernandez, Qualified Immigration Advisor based in Timaru, New Zealand, holder of Provisional License Number 2017-00443. This video is about South Island Contribution Visa, which was announced recently by Immigration New Zealand. So I will be explaining in Tagalog or Taglish para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Okay, so let's start. So first question, what is the South Island Contribution Visa? So ito po yung bagong visa na in-announce last week na ng government ng New Zealand. Ito ay para sa mga long-term at low-skilled na mga temporary migrants sa South Island. So ito na yung pinakahihintay ng marami nating kababayan na paulit-ulit lang na nagre-renew ng kanilang visa na kahit gusto nilang maging resident ng NZ, ay hindi sila qualified under sa existing residence pathways. Okay, why? Ito po ay para ma-recognize ang tulong na naibahagi ng mga low-skilled migrants sa South Island para mapunan ang mga kakulangan ng mga workers. Okay, so kailan po ba ito magi-start? Sa May 22, 2017. So this will run for 1 year or 12 months. So from May 22, 2017, maaari na po kayong mag-apply until May 22, 2018. So isang buong taon po yon. So hindi po siya unahan. As long as mag-apply kayo within this period, within 12 months, ay tatanggapin po ng INZ ang inyong application. So, how many are expected to apply for this visa? So, around 1,600 principal applicants or 4,000 applicants including their families. So, yung 1,600 po ay based sa records ng INZ na kasalukuyang may hawak ng Essential Skill Work Visa for at least 5 years. So, qualifies under this policy. So, para po maging eligible pa sa visa na ito, ang mga applicants ay kailangan may hawak na Essential Skill Work Visa. So, ano po ba yung Essential Work Visa? Sino-sino ba ang mga to? Ito po yung mga nakatanggap ng visa based sa job offer nila to fill positions na walang available na New Zealanders. Yung mga work visa under partnership o di kaya job search visa ay hindi po qualified. So, kailangan po Essential Skill Work Visa. So, kailangan nag-work na kayo for 5 years, at least 5 years, at mainly sa South Island. Kailangan ay full-time employment siya or at least 30 hours per week. Kailangan din ang inyong mga employers ay compliant sa mga relevant employment laws ng New Zealand. Kayo ay 55 years old or younger, kayo ay healthy and with good character. So, yun yung mga kailangan yung i-comply para mag-qualify para sa South Island Contribution Visa. Okay, so what is the process? Ano ba ang gagawin ninyo? So, pagdating ng May 22, 2017 hanggang May 22, 2018, kayo po ay mag-a-apply ng Work to Residence Temporary Visa. Ito po ay 30 months work visa, pero after 24 months ay eligible na kayo to apply for residence. Kapag kayo ay na-approve na ng Work to Residence Temporary Work Visa, ang partner ninyo ay eligible to apply for work visa under partnership at ang dependent children naman ninyo ay eligible to apply for student or visitor or work visa. So, after 24 months, ang gagawin ninyo, mag-a-apply na kayo ng residence from work. So, para ma-approve kayo, ang kailangan nyo lang gawin ay kailangan nagtrabaho kayo sa the same industry at the same region in the last 24 months. Pag nag-grant ang resident visa ninyo, meron itong condition. Ang magiging condition ay dapat manirahan pa rin kayo sa South Island for another
2 years. Ngayon, ang madaming katanungan ng marami nating kababayan. Kailangan po ba ang English pag nag-apply kayo ng residence from work? Para sa principal applicants po ay hindi naman siya kasali sa mga nilista na requirements to be eligible for this visa. At hindi naman yun nakapagtataka kasi kung titignan ninyo yung mga existing residence from work categories katulad ng talent accredited employer, talent arts school transports, and long-term skill shortage list residence from work categories ay walang English requirement for principal applicants. Pero ang mga family ay kailangan. Magkano ang processing fee ng mga visa na kailangan yung applyan? So first, pagdating ng May 22, 2017 hanggang May 22, 2018, ang a-applyan nyo na visa ay work to residence. Ang processing fee po nun ay 413 kung Philippine passport holder kayo. After 2 years, mag-a-apply kayo ng residence from work. Ang cost nun ay 1,550 kung Philippine passport holder kayo. Kung hindi naman, pwede nyong gamitin ang INZ fees finder para ma-check kung magkano ang magiging processing fee. Next, who are expected to apply for this visa? So, mga dairy farmers, ang ating mga caregivers, ang mga drivers, shelf fillers, cleaners, porters, at ang ibang low-skilled occupations. So, kung kailangan nyo ng iba pang information, maaari po kayong pumunta sa website ng Immigration New Zealand. Maaari din po kayong mag-join sa Facebook group na na-create for South Island Contribution Visa. So, yun. Sana po mas naintindihan nyo na ngayon ang South Island Contribution Visa. Ito po ulit si Sheila Dr. Hernandez. Mabuhay po tayong lahat.